Isang paglalakbay kasama ang Diyos. A journey with God. Yan po ang ating topic this morning para sa ating pong daily devotion live dito sa ating Mobs TV at sa God Loves You Movement Facebook page at sa YouTube channel Ate Mobs TV. Magandang umaga sa inyong lahat. This is your Ate Mobs and today is, anong araw na ba ngayon? Monday! Hallelujah! Praise God. Napakabuti ng Panginoon. Today is August 18, 2025. Konti na lang, bare month na, at magsisimula na naman tayong makarinig ng mga Christmas songs. Diba? Napakaaga po ng Pasko sa Pilipinas. At napakaganda po ng pagkakataon na palagi tayong makapagpurit pasalamat sa Diyos araw-araw ng buhay natin. Samahan niyo po ako at sabayan ngayong araw na ito para sa ating daily devotion. Good morning po sa inyong lahat. Kumusta ang tulog? Kumusta ang inyong gising ngayong umaga? I hope na lahat tayo ay nasa mabuting kalalagayan, masayang gumising sapagkat alam natin na this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Maraming pwedeng pagpasalamat. Bagamat napakarami nating hinaharap ng mga pagsubok, pero ang pinakamaganda doon, kasama natin ang Panginoon sa laban ng buhay nito. Kaya walang give up. Laban ng laban lang. So again, good morning po sa inyong lahat, and habang ako po ay nag-share ng ating pong live devotion this morning, ay buksan na ninyo ang inyong Bible sa Psalms 84 verse 5. At sa Tagalog, yan po yung mga awit 84 verse 5 na kung ganito po ang Bible niyo tulad ng Bible ni Ate Mabs, yan ay matatagpuan sa Lumang Tipan, page 583. Hallelujah. So maraming salamat pong muli at tayo nagkasama-sama ngayong umaga. Excited ako every morning, no? Although naka-absent na naman tayo nung Saturday, pero sabi nga, God has a reason and purpose for everything. Lahat may dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay sa buhay natin. Sige po, share muna po tayo ng mabilis lang para marami po ang makasabay sa atin ngayong araw ng Lunes. Praise God. So, share ko lang po. Devotion na po tayo. Gising na. Ang mga natutulog pa, mag-devotion na po tayo. Ayan. Share lang tayo ng mabilis. Pwede nyo rin po itong i-like and share ang ating video ngayong umaga at tayo po ay para maraming maabot ang magandang mensahe ng Diyos ngayong araw nito. Sige po, mag-share lang tayo ng mabilis. And I hope na handang-handa kayo with your Bible today. Dahil napakaganda po ng mensahe ng Diyos para sa ating lahat ngayong umaga. Ayan. A Journey with God. Yun po yung title natin this morning. Share lang po ako ng mabilis. Okay, praise God. Kumusta po sa inyong lugar ngayon? Dito sa amin medyo makulimlim pero may araw. Pero hindi pa ganun katapang yung sikat ng araw. Kaya mamaya, after po natin mag-devotion, magpa-araw tayo. Para lalo tayong lumakas at sumigla. Kailangan po natin yan. Kailangan natin labanan ng katamaran. Kaya kahit parang ayaw mo pang bumangon, ay bumangon ka na dyan at tayo sabay-sabay na mag-devotion ngayong umaga at mamaya magpapa-araw tayo. At kung pwede naman kayong habang nanonood nito at nakikinig ay nasa arawan, ay napakaganda po yun. Yan, sige po. Mga ka-stroke ko dyan, gising, bangon na tayo. At tayo po'y magsimula ng mag-devotion upang lalo tayong magkaroon ng kasiglahan. Ano po, iba ang binibigay na sigla at lakas kapag tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya po ito gamitin nating sanggalang, no? Para magtagumpay tayo sa buong maghapon. Yun, thank you Lord. Sige po, share ko lang sa ating mga ka-stroke. Share. Saan yun? Ayan, mga ka-stroke.
Mag-devotion na po tayo. Ayan. Ito po. Ay, hallelujah. Yan, so habang hinihintay ko kayo ay mag-share lang po ako ng ating devotion this morning. Good morning din po sa mga nanonood sa God Loves You Movement Facebook page at sa YouTube channel at Loves TV. Like and share po ang ating video para marami pong maabot ng magandang mensahe ng Panginoon ngayong umaga nito. Ayan, thank you Lord. Maganda ng internet connection natin, mabilis, at maganda rin pong mensahe matatanggap natin mula sa ating Panginoon ngayong umaga. Kalakasan po natin ito. Promise. Walang ibang makapagbibigay at yun po yung topic natin ngayon. Napakaganda. Thank you, Lord. Ayan. Sige po, konti na lang. Ayan. Share na natin para maraming makapanood. Pwede nyo rin po itong i-share sa inyong mga groups, sa inyong timeline, friends, family, relatives, sa GCs ninyo, sa mga GC ninyo with your friends, with your family. Marami pong silang matututunan sa ituturo ng Diyos sa atin ngayong umaga. Yes, excited na po ba kayo? Ako, I'm very excited. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yan. Sobrang excited na ako. Ayan, isa na lang. Kasi baka pag inubos ko yung aking isi-share yan, ay maubos din ang oras natin. Okay. Sige po. Mula ibuksan na po natin ang ating Bible sa Psalms 84 verse 5. Sa Tagalog, yan po yung mga awit. Chapter 84 verse 5. Na kung ganito po ang Bible niyo tulad ng Bible ko, yan ay nasa page 583 ng Lumang Tipan. Basahin po natin. Ang sabi po dito sa Psalms 84 verse 5, New International Version. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage. Sabi naman po sa Tagalog, mga awit 84 verse 5, magandang balita, Biblia. Ang sa iyo umaasay masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad sa Zion ay makarating. Hallelujah! Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa isang napakagandang umagang ito. Salamat sa buhay, salamat sa kalakasan, salamat sa kagalingan, salamat sa pag-iingat mo, Panginoon. Samahan mo po kami ngayong umagang ito. Turuan mo kami, Panginoon, at naway malinaw naming marinig ang mensaheng nais mong iparating sa bawat isang makakapanood nito, Panginoon. Gamitin mo ko, O Diyos, itago mo ko sa iyong likuran, at tanging boses mo lang ang siyang marinig, at tanging ang mga katuruan mo lang, Panginoon, ang siyang matutunan namin, at ikaw lang ang may taas, madakil at maluwalhati, Panginoon, because you deserve all the highest praise, Father God. Thank you for this day, Lord God. Be with us. Fill us with your love. Fill us with your Holy Spirit. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding. In Jesus' name we pray. Amen and amen. I'm so excited, Lord. Sobrang excited ako. So, Psalm 84 verse 5, ang atin pong verse sa pagninilayan ngayon, sabi sa New International Version, Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage. Sabi naman po sa Tagalog, mga awit 84 verse 5, magandang balita, Biblia. Yung sabi dito, ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad sa Zion ay makarating. Hallelujah. Napakapalad natin, kung tayo'y umaasa lamang sa Panginoon. Ang Panginoon lang ang pag-asa natin. Wala na pong iba. Ang mga taong sa Diyos lang nakakapit ay tunay na may mararating, tunay na hindi matatakot at hindi pababayaan ng Diyos. Sapagkat ang kalakasan natin, saan ba galing? Di ba? Sa Panginoon lamang yan. At ang title ng ating pong
devotion this morning is a journey with God. Isang paglalakbay na kasama ang Panginoon. Kumusta ba ang paglalakbay ng buhay mo? Kumusta ba ang journey mo sa araw-araw? Good morning, Ate Marilyn Bautista, and good morning, Ate LG. I love you. So, it's not just a one-time decision. Sa totoo lang po. Yung journey, following God is a journey. Diba? Ang pagsunod sa Diyos ay isang paglalakbay sa buhay natin ito. Napakarami natin ginagawang paglalakbay. And it's not just a one-time decision. Yung pagsunod sa Diyos ay hindi lamang po isang bagay na isang decision lang. Ito po is a lifelong pilgrimage or journey, a day-by-day walk of trust, transformation, and faithfulness. Yun yung sinasabing kaya ito ay lifelong pilgrimage. Paglalakbay sa isang banal na lugar. Kasi kapag banal ang ating Diyos, na topic natin yan ng nakaraan, tayo dapat ay maging banal din. At kasama sa ating araw-araw na pamumuhay, yung dapat punong-puno tayo ng pagtitiwala sa Diyos. At transformation. Ibig sabihin, pag sinabing transformation, yung pagbabago sa ating pagkatao. Yung the old has gone, the new has come. Isa ka ng bagong nilalang ngayon. Diba? Yung pagbabago mo, hindi na lang pangkaraniwan, no? Kakaiba talaga. Kasi ngayon sumusunod ka na sa Diyos. Ngayon takot ka ng magkasala. Di ba? Kinatatakutan na natin ang magkasala sapagkat alam nating mahal tayo ng Diyos. At dapat lang na tayo sumunod sa Kanya, sa Kanyang kalooban at sa will niya. And sabi dito, faithfulness, di ba? Dapat ang buhay natin itong paglalakbay ay punong-puno ng katapatan sa Diyos. Sa Kanya lang talaga tayo nakatingin, sa Kanya lang tayo sumusunod. Siya lang ang ating buhay, kalakasan at pag-asa. In Psalm 84 paints a beautiful picture of travelers whose hearts are set on reaching God's dwelling place. Ang buhay natin, katulad ng pinakita sa Psalm 84, ang buhay ay paglalakbay. Patungo sa isang napakagandang direksyon, napakagandang lugar. Dahil alam nating lahat, no, tayo ng mga lingkod ng Diyos, tayo ng mga anak ng Diyos. Hindi lang natin basta tinanggap si Kristo ng ganun lang. Tayo ngayon ay naglalakbay kasama natin ng Panginoon sa isang direksyon patungo sa lugar na kung saan gusto tayong makatagpo ng Panginoon. Dito ba? Kaya nga excited tayo dapat everyday ng buhay natin. Kasi alam mong everyday, may bagong mangyayari, yung journey mo, doon, unti-unti mo nang nararating yung gustong lugar na marating ng Diyos, na gusto ng Diyos na marating nating lugar, di ba? Kaya nakaka-excite yung every morning kahit na maraming problema, pagsubok, naku, kalimutan yung lahat yan. Hawak ng Diyos ang buhay natin. Hawak ng Diyos ang ating kinabukasan, ang ating araw-araw. And they are blessed, di ba? I suggest basahin niyo po ang kabuuan ng Psalms 84 para mas ma-appreciate ninyo yung ating pinag-aaralan ngayong umaga. They are blessed not because the road is easy, but because their strength comes from Him. Diba? Sa totoo lang, we are all blessed sa buhay natin ito. Yung paglalakbay natin, hindi madali yung daan, di ba? Sa totoo lang, ang daming lubak, ang daming mga struggles, difficulties, uncertainties sa bawat dadaanan mong lugar. Hindi mo alam kung anong meron bukas. Pero ang sigurado tayo doon, tayo ay lumalaban sa buhay na ito ng punong-puno ng kalakasan na nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. Buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Diba? Sa totoo lang, kung wala ang Panginoon sa buhay natin, hindi ko alam. Ako personally, hindi ko alam paano ko lalaban sa buhay na to. Talagang ang kaaway, walang ibang gagawin yan. Lagi siyang merong plano para guluhin ang buhay mo, buhay ko, buhay nating lahat. Kasi bakit? Kaaway na natin siya. Kakampi na natin ang Panginoon ngayon. Kaya sobra siyang frustrated, sobra siyang, anong tawag dito, yung desperado na siya na maibalik ka niya sa kanya. Dahil gusto niya maging masama ka ulit. Gusto niya balikan mo yung dating ikaw. Hindi na eh. Nasa Panginoon na tayo ngayon, di ba? At tayo ay masayang kasama natin ang Diyos dahil ramdam na natin
alam na natin, nakita na natin, na-feel na natin kung paanong mamuhay ng kasama ang Panginoon. Alam mo na kahit dumaan ka sa kahit anong pagsubok, sa apoy di ka masusunog, sa ilog di ka malulunod, di ba? Alam mo, ganun na eh, ba't pa ako babalik sa'yo? Di ba? Eh, ako talagang sobrang sinubok, no, ng pagkakataon. Sobra akong, sabi ko nga, Lord, hindi magtatagumpay itong kaaway nito. Kasi, ikaw na may hawak ng buhay ko eh. Although nakakalimot, nakakaramdam ka ng parang takot, pero pag nakita mo ang kaluwalhatian ng Diyos at na-realize mo kung gaano siya kabuti sa buhay mo for the past years, talagang wala nang puwang ang kaaway para bigyan ng pansin. Kasi yung takot lang naman ang kaya niyang gawin. Yung kahinaan mo, dun ka niya talaga ah kakantiin, di ba? Sorry sa word ko, titirahin. Doon ka niya talaga guguluhin. Pero kapag na-realize mo na ang Diyos ay tunay na Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari, at ang buhay mo'y nakaangkla na sa Kanya, pansamantala lang yung medyo maliligaw ka ng konti, matatakot ka ng konti, mag-aalala ka ng konti, pero mawawalang lahat yun at mapapalitan nyo ng kagalakang kalakasan nagmumula sa Panginoon. Ang saya po talaga. Sabi ko kagabi, nag-one-on-one ulit kami, Lord. Alam niyo yun, yung, I'm sure ginagawa niyo din yun. Dumarating talaga tayo, no, sa pagkakataon, parang, teka muna, parang nalilinlang na naman ako ng kaaway. Diba? Hindi lang po kayong nalilinlang, ako din. We are all human, no? Hindi tayo perfect. And nobody's perfect. Only God is perfect. Kaya ipaparealize ang Lord sa'yo. Ang ganda po ng message kahapon. I hope nanood kayo sa mga sinendan ko ng link, no, sa ating worship service kahapon. And especially yung Tagalog version. I hope kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo po. Napakagandang wake-up call, no, about the wrath of God. Na totoong nagagalit ang Diyos. Pero hindi para sa mga taong lingkod at sumusunod, kundi sa mga taong hanggang ngayon nire-reject siya. At totoo yun. Kaya kailangan magkaroon tayo ng takot na merong yung reverential fear. Alam mo yun, yung natatakot ka pero nandun ang punong-puno ng respeto mo sa Diyos. Dahil ayaw mo magkasala ng muli. So sabi ko, Lord, thank you. At salamat for the reminders. Alam mo yung kapag talagang ikaw ay nasa sitwasyon na may mga sakit, kaguluhan, pag-aalala, mas lalo kang makinig sa salita ng Diyos. Because by hearing and hearing the Word of God, lalong nade-develop yung faith natin, lalong lumalalim yung ating relationship with the Lord. At lalong kanyang kinakausap at pinapakita na ito yung dapat mong gawin, anak. Andito lang ako and I love you and I will never leave you nor forsake you. So, sabi ko, Lord, thank you so much. Kasi meron na naman siyang ni-reveal sa akin sa mga pangyayaring ito ng buhay ko na dumaan na naman ako sa matinding pagsubok ng buhay, di ba? Alam niyo, walang exempted talaga sa pagsubok. Pero ang maganda doon, by the grace of God, He's always there. Yung favor niya lagi nandyan para tayo ay iahon dun sa problema, magtagumpay, tulungan, and I know nakaka-relate kayo sa akin dyan. Dahil hindi lang naman po ako nakararanas yan. Nararanasan nyo rin yan. And maging grateful tayo sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Talaga, sobrang thank you. Grabe, nasa first two lines, isang paragraph pa lang tayo. Ang dami nang nire-reveal ng Lord. Good morning, good morning. Yan, Ate Bella Baharo and hi, Sis Dolores. Ayan, si Ma'am Dolores nanonood. Magluga best tayo mamaya ha. Sama ka. So, if our strength came from ourselves, tandaan natin yan, we wouldn't make it very far. Kapag ang strength natin nakabase sa sarili nating kakayahan, saglit lang, pagod ka na. Sa totoo lang. Saglit lang, mag-aalala ka na ulit. Saglit lang, matatakot ka na naman. Kasi nakadepende ka sa sarili mo. Pero kapag ang lakas mo ay nakadepende sa lakas na nagmumula sa Panginoon, kakayanin mo kahit anong bigat, kahit anong hirap, kahit anong sakit na daranasin mo, ay
parang magiging baliwala at isang magandang kwento na lang yan. Isang malaking patotoo sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. And life brings challenges. Totoo yan. Di ba? Life brings challenges, dry seasons, steep climbs, unexpected detours. If we're depending only on our own energy, it's easy to get weary and discouraged. Naisip nyo ba at na-realize nyo? Di ba? Talaga ang buhay na to, it brings challenges. Sobrang daming challenges ng buhay na to. Sabi nga sa inyo, wala exempted dyan eh. Hindi yan yung, kasi lingkod yan ng Diyos, kaya hindi yan dadanasin ng mga pagsubok yan, pastor yan. Hindi eh. Lahat, kahit sino, kahit tayo anak ng Diyos, tayo lingkod ng Diyos, daranas tayo dyan. Dadaan tayo sa lubak ng buhay. Every different seasons, di ba? Dry seasons, steep climbs, mga unexpected na mga bagay na pwede mangyari sa atin. Lahat yan daranasin natin. Wala exempted dyan. So, ang pinakamaganda doon, we need to depend on God alone. Kasi pagka hindi, nagdepende ka sa sarili mo, solusyon, sarili mo, isip ka ng isip, alala ka ng alala, anong gagawin mo. Pero pag pinagpas sa Diyos mong lahat ng yan, at ang Diyos ang pinagkatiwalaan mo sa kahit na anong problema ang pinagdaraanan mo, pagtatagumpayan mo, hindi ka ma-discourage. Ma-discourage ka man, saglit lang, konti lang. Babalik ka ulit sa dati because you know who is your God. Kilala mo Diyos mo eh. Di ba? Kapag kilala mo kung sino ang Diyos na dinadasalan mo, ang Diyos na nilalapitan mo, ang Diyos na kinakausap mo, at ang Diyos na pinagkakatiwalaan mo, saglit lang yung mga problema na yan. Although nandyan pa siya, may sakit ka pa, although nandyan pa yung problema, pero parang, alam mo yung gumagaang. Tapos yung mga solusyon, nagsisilapit. Diba? Hindi mo, wow, galing mo talaga, Lord. Thank you, Lord. Yung mga ganun. Hindi mo yung maisip. Tapos, darating ang time, kwento na lang siya. Paano ko nilampasan yun? Diba? Kasi kung ako lang, baka depressed na ako, baka kung ano nang ginawa ko. Pero dahil may Diyos na ating pinagkakatiwalaan ng buhay na to, nagtatagumpay tayo. Di ba? Yun yung pinaka magandang bagay na nangyayari sa buhay. Sabi nga natin, it's not a one-time decision na tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior. It's a lifelong journey, a lifelong pilgrimage na day by day ng buhay mo ay lalakaran mo yan. Pero ang maganda doon, yung journey mo, kasama mong Panginoon. Kaya hindi ka mahihirapan. Mahirapan ka man, saglit lang. Diba? Kasi kailangan natin danasin minsan ang hirap. Kaya para maramdaman mo yung sarap, kailangan maranasan mo muna yung hirap. Diba? Paano mo appreciate yung masarap kung hindi mo alam kung ano yung hirap? Diba? Ganun lang yun. Kaya, stay put ka lang dyan. Huwag kang bibitaw. But when our strength is in God, the journey changes. Yun yung isang malaking katotohanan doon. Kapag ang buhay mo at ang kalakasan mo ay sa Diyos mo inangkla, sa Diyos nakakapit, yung journey mo, nagbabago. Diba? Imbis na parang napakabigat ng tinatakbo mo, nilalakad mo, gumagaang. Kasi katuwang mo ang Panginoon. Kasama mo ang Panginoon sa lakarin ng buhay mo. Yung bang mabibigat, gumagaan. Yung mga parang ang kikitid na daan, parang lumuluwag kasi, thank you Lord, kasi pinoprovide mo yung protection, pinoprovide mo yung pangangailangan para sa mga solusyon, sa mga problemang ito na nakakagulat. Although hindi na nakakagulat yun dahil totoo namang makapangyarihan ng ating Diyos, pero still, hindi tayo, alam mo yun, yung hindi nawawala, yung parang, you're in awe, yung parang, Lord, iba ka, wala kang katulad, napakabuti mo. Alam mo, sabi ko nga, Lord, pag dumaraan tayo sa pagsubok, talagang pinanghihinaan din tayo ng loob minsan, ano. Hindi lang po kayo yan. Ako, nararanasan ko yan. Yung bang parang gusto mo na rin mag-give up, pero pag naiisip mo, anong problema ang pinagdaanan kung hindi ako tinulungan ng Diyos? Kaya nga ako hanggang ngayon, eto buhay pa, no? Sabi ko nga, Lord, ano ang imposible sa'yo? Walang imposible sa'yo. Lahat posible sa'yo. Yes, dadaanan namin yan. Pero it will all come to pass. Diba? Tatapos din lahat yan.
Walang bagyong nananatili ng forever. Because our God is a good God. Although nagagalit din siya, nagagalit lang siya sa mga taong nananatili sa kanilang mga kasalanan. Pero sa mga taong nagbabago at patuloy na nagpipilit magbago, kasama natin ang Diyos at mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Diba? Ganun kabuti ang ating Diyos. Kaya, alam niyo, yung mga pagpapagal natin, wala pong, huwag mo sasabihin, sayang yan. Hindi. Kita lahat ng Diyos yan. Pinapanood lang tayo ng Panginoon. At alam niya ang laman ng puso mo at laman ng isip mo. Di ba sabi ko nga sa inyo, siya lang nakakabasa niyan. Walang ibang nakakaalam yan. Anong meron dyan? Anong meron dito? And thank you, Lord, kasi nandun na tayo sa ganung journey ng buhay. And I hope, no? Kasi sabi niya, ang tanong lang dyan, sa journey ng buhay mo ngayon, saan ka ba papunta? Ano ba yung tinatahak mo? Papunta ba saan yan? Papunta ba yan sa Diyos? O papunta sa walang hanggang kamatayan? Ikaw lang din ang mamimili niyan. At ikaw lang din ang magdedesisyon yan. Dahil ang Diyos lagi nandyan. Para bigyan tayo ng option. We need to choose. And we need to choose wisely. We need to accept Jesus as our Lord and Savior. Para yung journey natin, lahat papunta sa buhay na walang hanggan. Sa piling ng Diyos. Di ba? Yun ang masarap eh. Kasi, sabi na, Lord, gusto ko pagdating ko dun sa langit, di mo sasabihin sa akin na hindi kita kilala. Di ba? Yung sinasabi sa Matthew 7 verse 21, na, Lord, Lord, hindi lahat ng tumatawag ng Lord, Lord ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. At sabi nung next mga verses doon, bakit nanggamot ako, nagpagaling ako ng may sakit, nagpalayas ako ng mga evil spirits ng mga tao, tinulungan ko sila, pero bakit tatanungin ng Diyos, sino ka? Diba? Parang pagdating mo sa langit, parang dahil lingkod ka ng Diyos, parang feeling mo close na close kayo ni Lord mo. Parang, tapos sabi mo, oh, Jesus, eto na po ako. Tapos, sasabihin sa'yo ng Diyos, hindi kita kilala. Diba? Parang ang sakit naman nun. Naglingkod ako. Yun pala, ang nakita mo lang yung paglilingkod mo. Pero yung kasalanan na nagpapatuloy ka habang naglilingkod ka, hindi mo nakita. May mali pala sa ginagawa mo bilang Kristiyano. So, we need to check, no? Napakahalaga nun. Kung tayo ba'y tunay na nakakasunod. Kasi hindi lang basta natin, we believe in Jesus Christ, but we need to obey. Kailangan natin sumunod. At kasama sa pagsunod yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. At paano natin ito ibabahagi kung wala naman ang Diyos sa ating puso? We don't know Him. We don't have personal relationship with the Lord. Kaya yun yung mahalaga dun. Ngayon matatanong mo sarili mo, ano ba ako bilang lingkod ng Diyos? Nakakasunod ba talaga ako sa kanyang mga nais, sa will niya? Nakaka-obey ba ako talaga? Isa ba akong tunay na Kristiyano? O isa akong Kristiyanong may dual personality? Yung bang, pag nasa harap ka ng mga kapwa believers mo, ikaw na yung pinakamabait, ikaw na yung pinakamasunuring anak ng Diyos, pero pag wala ka na doon, nakatalikod ka na, may iba kang ginagawa. Hindi mo mabitawan yung kasalanan na matagal mo nang tinatago sa maraming tao, pero hindi mo alam, may Diyos na nakakakita niyan. Kahit magtago ka pa sa ilalim ng lupa, hindi nalilihim sa Diyos ang iyong mga ginagawa. Kaya hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos. Diba? Hindi natin, kaya nga, dumating yung time na yun na nung nasa langit na itong taong ito, sinabi ng Diyos, hindi niya siya kilala. Ayaw natin sabihin natin ng Diyos sa atin yun. Gusto natin, ang Diyos, pag nakita tayo, well done, good and faithful servant, yun ang sasabihin sa atin ng Diyos, di ba? Kaya nga, check our hearts. Check natin ating sarili. Nag-transform na ba talaga tayo? Nagbago na ba talaga tayo? Hindi naman natin sinasabing magiging perfect tayo because only God is perfect. Ang tanong doon, sa journey ng buhay mo araw-araw, gaano mo ginugusto, dinidesire, na mas lalong lumalim sa relationship with the Lord at patuloy na bitawan mo ang lahat ng mga kasalanan
Kasama dyan ang unforgiveness, kasama dyan ang pagsisinungaling. Pagsisinungaling is kasalanan. So, huwag mong sasabihin, wala na akong kasalanan. Wala na akong ginagawa. Kahapon, nung nanonood ako, nung nag-attend ako sa worship service, parang, grabe no, hindi mo pwedeng sabihin, Lord, Christian ako, wala na akong kasalanan. Eh, yung malit na kasinungalingan na sasabi natin sa ating kapwa, kasalanan na yun eh. Kaya, yung pagsabi mo palang na wala akong kasalanan na yun eh. Dahil araw-araw ng buhay natin, nagkakasala tayo. Ang maganda dun, isinuko mo na bang lahat sa Diyos? At araw-araw ng buhay mo, sinusuko mo bang lahat ng yan? Nang sa ganun ay tuluyan na tayong maging malapit sa Diyos, malalim ang relationship sa Kanya. Nang sa ganun, pagkita-kita natin ni Lord, kilalang kilala tayo ng Diyos because isa tayo sa mga anak niya na tunay na nakakasunod sa Kanya. Praise God. Sabi dito, but when our strength is in God, the journey changes. We're not walking alone. Kapag tayo nasa Panginoon, nagbabago ang lahat at hindi tayo lumalakad sa journey na to na mag-isa. We're empowered by His Spirit. We're supported by His promises. We have a clear destination. And the blessing is not just at the end, but along the way. Yun yung maganda ron, di ba? Kasi hindi yung kapag nasa Panginoon ka na, hindi yung alam mo ang blessing nandun lang sa dulo. Hindi. Alam mo ang blessing, araw-araw ng buhay mo may blessing. Sometimes, di lang natin talaga ito napapansin. Minsan, di lang natin talaga binibigyan ng pansin. Pero, araw-araw may blessing. Diba? Yun lang. Paulit-ulit na natin nasabi yan. Every gising is a blessing. Huwag mo sabihin burden yan. Because if you are truly with the Lord, at ang journey mo ay nasa Panginoon, every gising is a blessing talaga. Diba? Kasi, every gising is a blessing dahil makakapag-share ka ng word, makakasama mo pamilya mo, magkakaroon ka pa ng pagkakataong magbago at baguhin ang mga pag-uugali at mga kasalanan na hindi mo panababago at yung mga kasalanang nagawa mo na gusto mo ibahin naman ngayon, no? Para makasunod tayo sa Diyos. Ang daming blessing. Ang daming araw-araw ay pagpapala. Yun lang magising ka, nang nakakangiti ka, nakakatayo ka, nakakalakad ka, nakakagalaw ka. Grabing blessing na yun. Kasi maraming tao, gustuhin man nilang tumayo, hindi nila magawa. Gustuhin man nilang igalaw ang kanilang mga kamay at paa, hindi nila magawa. Pero ikaw nagagawa mo lahat yun. Nakapagwalis ka pa sa labas ng bahay nyo, nakapaglinis ka pa, nakapaglaba ka pa. Everything is a blessing. Grabe, no? Ano nga, Lord, thank you. Kasi may mga tao na mata na lang ang nagagalaw nila. Yun lang kaya nilang gawin, hindi makapagsalita. Pero tayo, nakakapanood ka pa ngayon ng devotion nito, nakakangiti ka. At naipapalakpak mo pa yung mga kamay na yan. Kaya nga huwag mong hayaang sayangin yan. Gamitin mo yan sa paglilingkod sa Diyos. Sa anumang kaparaan ang gusto ng Diyos na gamitin ka. Magpagamit tayo sa Panginoon sapagkat yun ang purpose natin sa mundong ito. Nasaan man ang mission field mo, gamitin mo yan para maging ilaw at asin ka ng mga tao sa paligid mo. Kung nasa trabaho ka, hindi yan dahilan para hindi ka makapaglingkod sa Diyos. You can start a Bible study or at least a sharing or kwentuhan about the Lord. Kung nasa negosyo ka, simulan mo sa mga empleyado mo. Kung ikaw ay nasa eskwelahan, simulan mo sa mga kaklase mo. Kung ikaw ay nanay na lagi nasa bahay lang naman, simulan mo sa mga anak mo. Diba? Napakaraming paraan. Sabi nga pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Hallelujah. So yun yung pinakamaganda niya. And a heart set on pilgrimage is a heart that knows this world is not our home. We're pressing on towards something greater and towards someone greater. So, ang buhay na to, kapag kilala mo ang Panginoon, alam mong ito ay dadaanan mo lang. Dadaanan mo lang mundong itong kinabibilangan natin. This is not our permanent home. Temporary lang nating tahanan ito. And kapag alam mo kung ano yung iyong patutunguhan, excited ka everyday sa buhay mo kasi alam mo, doon ako papunta, Lord. Pressing on towards something greater and towards someone greater. Kasi alam ko, at the end of this journey, makikita na kita, makikilala na kita ng harap-harapan.
mayayakap kita, makakausap kita. Alam mo yun yung excitement na dapat meron tayo every morning. Because life is a journey. Diba? Kaya, huwag ka malungkot. Smile. God has a better plan for you. Sabi nga, dun sa isang napanood kong video, kung mag-alala kung anong meron ka ngayon, kung ano yung problema, sakit, karamdaman, o whatever pinagdadaanan mo. At tinitingnan lang natin kasi at kaya natin makita yung ngayon lang. Pero yung bukas at yung ating kinabukasan pa sa dulo ng journey na to, alam na ng Diyos yun. Nasasaktan ka ngayon, pero dun sa dulo, alam ng Diyos masaya ka. Yung ending ng buhay mo masaya. Kaya huwag ka masyadong paapekto sa kung ano yung meron ka ngayon. Kailangan hawakan mo yung faith na meron ka sa Diyos, that all things work for the goodness, di ba, of our God. Kasi napakabuti ng Diyos, napakabuti ng Diyos. Sobrang buti. All things work together for good for those who love the Lord. Yun yung gusto ko sabihin. Di ba? Kasi napakabuti talaga ng Panginoon. Walang aksidente sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Lahat yan, may dahilan. And God will reveal it to you soon. Hindi man ngayon, malalaman mo sa isang araw, sa isang buwan, sa isang taon. Oo, kaya pala nangyari yun. Kaya pala, Lord, ang galing mo talaga. Thank you, Lord. Diba? O, thank you, Lord ka na lang eh. So, if today finds you tired or uncertain, remember this. The strength you need isn't something you have to muster up. It's something God freely gives. Learn into Him. Kaya nga po, huwag tayong titigil sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Huwag tayong titigil sa pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag tayong titigil mag-communicate with the Lord through prayer. Kasi yun ang kailangan natin. Ang buhay natin ito, kahit anong galing mo, hindi mo to kayang i-master. Hindi mo to kayang gawin on your own. You need Jesus Christ. Yun ang pinakamaganda ron. Alam mo may Diyos na pwede kang tulungan, samahan, ingatan, protektahan, gabayan, bigyan ng wisdom para pagtagumpayan mong buhay mo ito. Kaya kung pinanghihinaan ka ng loob, kumapit ka sa Diyos, tumawag ka sa Kanya, at siya lang, at wala nang ibang makakapagbigay ng kalakasang kailangan mong magkaroon sa buhay na to. Sa totoo lang po, kung magdedepende pa rin tayo sa ating sarili, pride yan. Bitawan mo na yan. At aminin mo na apart from the Lord, wala kang magagawa. Wala tayong kakayahan sa buhay na ito na magtagumpay on our own. Maaaring nagtatagumpay ka ngayon, you are blessed with so many material things in life. Bahay, kotse, travel, katagumpayan. Feeling mo hindi mo kailangan ng Diyos. Pero tandaan mo, ikaw at ikaw din ang makakasagot mo. At the end of the day, pag matutulog ka na, how happy are you? Yung joy na meron ka, yung kapayapaan na meron ka, na hindi kayang bilhin ng pera, meron ka ba nun? Nandun ba tayo sa puntong ang saya-saya ko, Lord? Kasi alam ko, I am blessed, I am successful, not because of my own effort, but because of you, Lord. Kasi ikaw lang ang may kayang gawin ng lahat ng ito. Kung ako lang, Lord, sino ba ako? Diba? Thank you, Lord. Sana ma-appreciate natin at sana makita natin lagi na ang Diyos ang lahat-lahat ng buhay natin ito. Kaya kung nalulungkot ka ngayon, ngumiti ka. Kung natatakot ka ngayon, kumapit ka sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, tumawag ka. He's a one chat away. Diba? Hindi mo kailangan ng load para kausapin ng Diyos. Hindi mo kailangan ng internet connection para kausapin ng Diyos. Lagi siyang ready. Andyan. Kahit minsan feeling mo parang di ako naririnig ng Diyos. Tulog ba ang Diyos, Ate Mabs? Pero hindi siya kailanman natutulog. Pinapanood ka niya, tinitingnan niya. Dahil alam naman niya eh. Alam niya pinagdaraanan mo. Ang gusto niya lang, mag-surrender ka. And trust Him. With all your heart. Everything. Ipagkatiwala mo lahat sa Panginoon. At magtatagumpay ka. Sabi ko nga, Lord, thank you kasi meron ka na namang ni-reveal sa akin
ngayong ako ay nagkasakit na hanggang kagabi. Sabi ko nga, kasi talagang kinakausap ko ang Panginoon. Sabi ko, Lord, I know sa lahat ng mga nangyayari na naman na 'to, may dahilan 'to. Kung kailan mo man 'to sasabihin sa'kin, kailan ko man 'to malalaman, maghihintay ako, Lord. Pero sa totoo lang po, ah, dumaan din ako sa natakot ako dahil tinatakot ako ng kaaway. Sabi ko nga, ikaw ang may gawa nito eh. Sabi kong gano'n sa kaaway. Kaya huwag kang magpakakampante diyan, hindi ka magwawagi kailanman sa buhay ko. Whatever happens, magpapatuloy ako maglingkod sa aking Diyos na buhay. Kasi siya lang ang dapat kong papurihan, parangalan, at dakilain because He deserve all the highest praise. Ikaw, isa kang wala. Isa kang, isa kang walang kwenta na alam ko na ngayon at alam mo kung saan ka papunta. At ayokong sumama sa'yo. Hindi ako magpapa-apekto sa'yo. May plano ang Diyos sa buhay ko at naniniwala ako na ito ay para sa ikabubuti ko at para sa ikabubuti ng aking pamilya. Ano man ang mangyari, sabi ko hindi ako pabayaan ng Diyos ko. Masakit, mahirap, pero tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Diba? Thank you, Lord. Napakabuti ng Panginoon. And set your heart on the journey. You'll be faithful every step of the way. Kaya yung buhay mo, ipahawak mo sa Diyos. Iset mo yung heart mo sa journey na to, na ang journey tinatahak mo ay journey papunta sa buhay na walang hanggan. At sana, sigurado tayong yun ang pupuntahan natin. Dahil dalawa lang yung pwede mong pwedeng puntahan nating lahat. Di ba? Yung journey sa buhay na walang hanggan o yung journey sa walang hanggang kamatayan, pagdurusa. At ikaw lang din ang makapagdidesisyon yan kung alin dong journey ang gusto mong tahakin. So always put God first in everything that you do. Unahin mong Panginoon. And you pray. At kung hindi mo pa nakikilala ang Diyos at hindi mo pa siya tinatanggap as your Lord and Savior, this is the right time for you to accept Jesus as your Lord and Savior. Repent. Diba? Magsisi na tayo sa ating mga kasalanan sapagkat totoo ang wrath of God. Ang galit ng Diyos ay totoo sa mga taong nagpatuloy na namumuhay sa kasalanan. Kaya isuko na natin ang lahat-lahat sa Panginoon. Siya lang ang pag-asa natin. Maniwala ka kapag ang Diyos ay tunay na nananahan na sa ating puso at siya ng sentro ng buhay natin. Everything changes. Maraming pagbabago mangyayari sa buhay mo na tunay na ikalulugod mo. Tunay na ipagpapasalamat mo na thank you Lord, I accepted you as my Lord and Savior. Kaya kung ilang beses mo nang nire-reject ang Diyos, sa patuloy na paglapit niya sa'yo at palagi mo na itong naririnig pero parang i-scroll up mo, yan na naman yan, tungkol na naman sa pagtanggap, kilala ko naman si Lord. How well you know your God. Gaano mo kakilala ang Panginoon na sinasabi mo, kilala mo. Kasi kung hindi pa, kailangan mong ayusin yun. And surrender everything to the Lord. Repent. Huwag nang bumalik sa dating kasalanan. At kung Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Naririnig niyo po ba yun? Lakas, no? So, kung tayo ay kahit Kristiyano na tayo, no? Sa mga taong tumanggap na sa Panginoon, ay nagkakasala pa rin at bumabalik sa dating ikaw, sa dating kasalanan na tinatago mo pa rin sa marami. You need to repent. Yung totoong repentance. So, huwag na natin yung balikan. Nakakapagod na gumawa ng masama. Nakakapagod na mamuhay sa kasalanan. Nakakapagod na makipag-tug of war kay Lord. Diba? Sa kakulitan ng Panginoon, sana bumigay ka na. Sana bumigay na tayo na ang Panginoon lang talaga ang tunay natin pag-asa sa buhay natin. Para gumaling tayo sa ating karamdaman, lumakas tayo sa ating kahinaan, at magbago ang perspective ng buhay natin.
because of Jesus Christ. Wala kang ibang gagawin kung hindi tanggapin si Jesus Christ as your Lord and Savior. Yun lang. Because it is all by grace, through faith. Wala ka pong gagawing maging mabuting tao, magpakabait, dahil hindi ikaw ang gagawa niyan. The Holy Spirit will help you and will lead you para mabagong buhay mo mag-transform ito. Hindi ikaw ang gagawa niyan. Kailangan mo lang gawin, aminin na ikaw ay nagkasala. Tanggapin si Kristo bilang Diyos mo at tunay mong tagapagligtas. Kausapin mo siya at makipag-reconcile ka with the Lord. Walang kasalanan hindi kayang patawarin ng Panginoon. Walang kasalanan kahit anong laki, sama, ay kayang patawarin ng Diyos. Dahil ang Diyos ay ang mapagpatawad na Diyos. Kaya nga, He gave His only begotten Son. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believed in Him shall not perish but have an everlasting life. And I am the way, the truth, and the life, sabi ni Jesus Christ. No one comes to the Father except through me. So, hindi yan dahil sa gawa. For it is by grace you have been saved through faith, not by yourselves, but it is a gift from God. Ephesians 2, verse 8 to 9. Diba? It is not by works so that no one can boast. Kaya hindi totoo. Nanalin lang tayo sa mahabang panahon na tayo maliligtas dahil sa kabaitan natin. Kaya yung iba kampante, di ba? Yung iba kampante na, okay naman ako, Ate Mabs, ano ba? Mabait ako, masunurin ako, matulungin ako, ano pa ba? Kaligtasan ko na yun. Hindi. Wala kang dapat gawin. Hindi mo kailangan yan. Kasi yung mga yan, ginagawa mo na yan, gagawin mo yan after mong makilala ang Panginoon. Diba? Kasi nagiging mayabang tayo eh, diba? Salita pa lang. Oh. Ano ba, Ate Mabs, diba? Ginagawa ko na yan, mabait ako, masunurin ako, matulungin ako. So, nagiging self-centered. Hindi na si Lord ang kumipilo sa buhay mo. Diba? Kaya nga pag dumating sa pagsubok, sobrang hindi kinakaya. Because nakasentro sa sarili, hindi sa Diyos. Dahil hindi natin kilala ang ating Panginoon. Kailangan natin kilalanin ang ating Diyos. Magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Sapagkat tayo napahiwalay dahil sa ating kasalanan. At through Jesus Christ, sa Kanyang pagkamatay sa krus, siya ay nagbata, nagpapako sa krus, namatay, inilibing pagkaraan 3 araw na buhay mo. It is the death and resurrection of Jesus Christ. Kung bakit tayo naligtas at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sarap ng ganung buhay, sa totoo lang. Yung kapayapaan, hindi kayang bayaran ng pera. Hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Dahil sa Diyos lang natin yung matatagpuan. Praise God. Ngayon, kung kinakausap ka ng Panginoon at nais mong isuko sa Diyos ang lahat ng mga kasalanan niya na matagal mo nang pinanghahawakan, sabayan mo ko sa panalangin ito. Ang kinin mong panalangin mo ito. Panginoong Hesus, ako pinagpapasalamat sa pagkakataong ito na makilala ka bilang aking Diyos. Patawarin mo po ako. Inaamin ko, Panginoon, na ako ay nagkasala sa iyo, sa aking kapwa at sa aking sarili. Patawarin mo po ako, Panginoon. Tulungan mo po ako, O Diyos, na magbago ang aking buhay. Salamat na namatay ka sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na mag-uli pagkaraan ng 3 araw upang ako ay bigyan ng isang buhay na walang hanggan. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon. Pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Hinihingi ko po, Panginoon, ang iyong paggabay. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at tunay kong tagapagligtas. Maraming salamat po. Mahal mo ako. Salamat po, Panginoon. At patuloy mo akong kinakausap. Tinutulungan ng makapagbagong buhay. Maghari ka sa aking puso. Samahan mo po ako sa laban ng buhay kong ito. Tulungan mo ako magtagumpay, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, panalangin ko po kayong lahat, Panginoong Jesus. Maraming salamat. Sa pagkakataong ito, Panginoon, na maramdaman namin ang presensya mo.
Salamat sa kalakasan na patuloy mo pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Wala po kaming kakayahan, Lord. Apart from you, we can do nothing. Ikaw ang aming lakas, ang aming katagumpayan, ang aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, for always reminding us na kami po, Panginoon, ay tunay na walang magagawa kung wala kami sa iyo at hiwalay kami sa iyo, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na lagi mong ibinibigay sa amin na makilala ka, na magkaroon pa kami ng mas malalim na relasyon sa iyo, Panginoon. Salamat sa araw na ito na binigyan mo kami ng kalakasan upang makapag-devotion. Salamat sa katalinuhan, salamat sa karunungan, Panginoon. Salamat sa mensahe mo ngayong umaga para sa aming lahat na nawa. Ito ay tumimo sa aming mga puso, Panginoon. Maisabuhay namin ito at maibahagi rin namin sa iba. Hayaan mo, Panginoon, na kami patuloy na manampalataya at maniwala at magtiwala sa iyo, Panginoon. At kami ay sumunod ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw lang ang tanging Diyos na dapat nasambahin, dakilain at luwalhatiin. Salamat, Panginoon, sa napakaganda mong mensahe ngayong umaga. Thank you, Lord, na tunay na wala kaming itong aming lakas, Panginoon, kung sa sarili namin magdidepende, Panginoon, ay walang kwenta. Pero salamat kasi nandiyan ka para i-bless kami ng kalakasan, Panginoon. Sa tuwing kami panghihina, sa tuwing kami mawawalan ng pag-asa, ikaw ang aming pag-asa, kalakasan at buhay, Panginoon. Thank you for everything. Thank you for our family. Thank you for all the blessings, Lord. Thank you sa lahat ng iyong ginagawa sa buhay namin. Thank you for guiding us sa aming journey, sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon. Maraming salamat. Continue to bless all the people na nanonood ngayon, makakapanood nito, Panginoon. Hayaan mo lang, Panginoon, sa iyo kami dumipende. Take control of everything, Lord. Samahan mo kami, Panginoon, sa lakarin ng buhay namin ito upang magtagumpay kami. Ano man ang mga pinagdaraanan ng mga taong nanonood ngayon, ikaw lang nakakaalam nito, Panginoon. Alam mo kung anong nararamdaman nila. Alam mo kung anong hirap, anong sakit na nararamdaman nila. Tulungan mo sila, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na sa iyo lang kami umasa. Sa iyo lang kami manampalataya at magtiwala. Maraming salamat po, Lord. Continue to bless Ate Mabs TV family, God Loves You Movement Ministry, God First Christian Ministry International, GLU, ang lahat ng mga leaders, pastors, churches sa buong mundo, Panginoon. Patuloy nawa kami, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo at maipamalita ang mabuting balita, Panginoon, sa pamamagitan ng social media. Thank you for everything, Lord. We love you, we praise you, and we honor you. Gusto lang namin, Panginoon, na ibalik ang pinakamataas na papurit pagsamba sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po, Lord. Sobrang thank you, Lord, sa napakaganda mong mensahe ngayong umaga. I hope na magkasama-sama tayo araw-araw at patuloy tayong gabayan ng Diyos. Huwag kayong bibitaw. Bukas pong muli, tayo magkita-kita, 6:30 ng umaga. Sa mga hindi pa po nakafollow, mag-follow kayo sa Ate Mabs TV at sa God Loves You Movement Facebook page, Ate Mabs Digipreneur, and mag-subscribe po palambing sa ating YouTube channel, Ate Mabs TV, kasi nililipat natin mga videos natin doon para lagi niyo siyang mapapanood. At nawa ay huwag kayong bibitaw sa ating pananampalataya sa Diyos. Maraming salamat po. Thank you po. Iniimbitahan ko po yung mga taga Santa Maria, San Jose, ano pa ba, Pandi. Iniimbitahan ko po kayo na mag-join sa ating D group. Meron po ako kasi isang binubuo pang D group aside sa Monday group and Thursday group. Exclusive po ito para sa mga taga Bulacan. Ayan. So, I hope kasi alam nyo, yung Monday group and Thursday group, from different places sila. So, meron taga Laguna, may taga Antipolo, Cainta, taga Quezon City, so, taga Cavite, Taytay pa yata yung isa. So, hindi tuloy kami nagkakaroon ng pagkakataong mag face to face. Kasi nga, ang lalayo eh. Di ba? Imagine mo, may taga Pampanga, may taga La Union. Parang, sobrang, alam niyo yun. Pero kung
mga ganung lugar kayo, walang problema to join our online fellowship. Ngayon, ako naman po ay nagbubuo ng isang D group ng God Loves You na mga taga Bulacan po. Para nang sa ganun, may pagkakataon tayong mag face to face. Kasi iba pa rin talaga yung face to face eh. Sa Monday group and Thursday group nga, talagang parang may kagustuhan na namin magkita-kita. At pinagpipray namin yan dahil nga sa iba-iba yung lugar. Eh, parang ang hirap gawing magkita-kita ng face to face. Pero sabi niya, wala naman imposible sa Panginoon and we're praying for that na magkita-kita kami. Kaya po, bumubuo ako ngayon ng D-group fellowship online sa mga taga Bulacan. So, i-message po ninyo ako para maisama ko kayo doon sa atin pong ang tawag dito, sa atin pong magiging schedule. Yan. So, sa GC, isasama ko kayo doon. Exclusive for mga taga Bulacan. Mas maganda kung taga Santa Maria kayo, taga San Jose, taga Pandi, taga Bukawi, yan, parang hindi na masyado malayo. Kasi iba may San Rafael, pero okay lang din, you can still join. Basta taga Bulacan ka. Kasi mas madali tayo magkita-kita. So, we'll praying for that and help me to pray na mabuo natin yan. And para, yun, masaya yun eh. Kasi, sabi ko nga, Lord, no? Bakit nga ba hindi ako mag-invite online? Dahil nung minsan nagtanong ako kung merong mga taga Bulacan na mga followers natin, dami pala. Diba? So, please, I hope na magkita-kita po tayo online sa ating pong fellowship. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat and I hope na araw-araw samahan po ninyo ako sa ating pong devotion dito sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Ayan, so, sorry ba? So, wala makita yung mga Thank you po sa mga nanood ngayong umaga. Sa mga nag-comment, thank you. Thank you sa effort na nagko-comment po kayo. Malaking bagay po yan. Ayan, so kay Sir Jonathan, good morning and thank you. Kay Ma'am Dolores. Ma'am Dolores, let's go na. Punta tayo mamaya. Nagdunuga best kasi ako. And ang laking tulong po niyan para sa ating kalusugan. And kay Ate Jenny, thank you for watching. Ate Bella Baharo, Ate Edgy, Ate Marilyn Bautista. Ayan. Thank you po sa inyo, sa oras ninyo lahat. At kay Sis Alicia Cotoner Guevara. Alam ko taga Santa Maria kayo, di ba? I hope na doon ako nagnunuga best may kay Pombo. Alam ko taga kay Pombo ata ito si Ate Alicia. I hope na makasama ko kayo sa fellowship na binubuo natin. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. So, thank you. Nakita ko na rin yung mga pangalan niyo. Thank you po. And, Ate Bella, good morning. Taga saan po ba kayo, Ate Bella? Ayan. Si Ate Edgy, Monday group. Taga Laguna. O, di ba layo? Kaya nga excited akong bumuo ng isang D group or discipleship group. Kasi maganda yung hindi lang ako naririnig yung nagsasalita. Maganda yung naririnig ko rin kayo. Nakikilala ko din kayo. Diba? Alam ko personal. I'm so excited. So, thank you po sa inyong lahat. Kita-kits ulit tayo bukas. 6:30 ng umaga, malate man ng konti, ay hintayin nyo lang. Kung hindi man ako makapag-abiso, patawarin nyo po ako. Minsan talaga may mga pagkakataong di natin maiwasan. Pero salamat sa Diyos, sa kagalingan, na patuloy niya pinagkakalab sa atin. Thank you, Lord. We're back. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. You deserve all the highest praise, Lord. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kits bukas. God bless everyone. Always remember, God loves you. Abangan nyo po yung ilang pang mga videos na ilalabas natin patungkol sa pangkabuhayan at sa spiritual and sa pangkalusugan natin. Salamat! God bless!